Pilipinas, 8 minuto makalipas ang alas 4. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! RH Break Time! Magandang hapon Luzon, Visayas, Mindanao. Makakasama nyo sa isa na namang edisyon ng Break Time. Ako po si Thea Petro Corpus. Humahabol sila kay Mayor Deo. Makamit yung mong lingkod mga kaibigan, si Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. At narito ang ating mga headlines ngayong araw ng Tuesday, November 7, 2023. Pangulong BBM dapat nang magalit at magwala laban sa mga smuggler at corrupt officials. Ayon yan kay Senator Ate Amy Marcos. Samantala, bagong bira ni dating Pangulong Duterte ng importante kasi yung prinsipyo. Palaisipan daw po sa mga netizen kung sino ang pinatamaan. 125 million pesos na CIF ni Vice President Sara Duterte kinwestiyon sa Korte Suprema. Pondo ipinababalik sa kaban ng gobyerno. 30 pesos naman na wage hike sa mga empleyado sa Region 9 aprobado na ng Wage Board epektibo sa November 12. Senyor Aguila at iba pang leader ng kultong SBSI inaresto, pinosasan ng NBI. Nagkaaberyang kawad ng MRT3 sanhi ng buhol-buhol na traffic sa EDSA TAF kaninang umaga. Mga motorista nabulaga sa saradong EDSA Ross Boulevard flyover, traffic tumukod hanggang Cavitex. 42 Pinoy repatriates kabilang po ang isang sanggol mula Israel nakabalik na ng Pilipinas. SSS pinotakte ng mga reklamo ng mga employer matapos na hindi ito ma-access online. Hindi naman ito na-hack. Hindi lang ma-access. Yung mga mahilig magburakay, maging ang Tubata, Haripa, di ba pa ang mga beach sa bansa, abay kontaminado daw po ng caffeine at droga. Caffeine? Droga? Oo. May kape at drugs? Ba? Paano yun? Ano yun? Anong klaseng drugs yan? Ha? Yan po ay ayon sa UP Marine Science Study. Samantala, magalit at magwala na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ang payo ni Senator Amy Marcos sa kanyang kapatid sa gitna ng lumalalang problema sa korupsyon at sa gobyerno. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Senator Amy na matagal na niyang sinasabi sa Pangulo na kailangang magalit ito dahil maraming loko. Anya, hindi lang dapat manakot, kundi dapat ay mayroong mahuli na sangkot sa smuggling at korupsyon. Narito ang special ate to the Pangulo. Sa palagay ko, talagang kailangan, matagal ko nang sinasabi yan mabait ang kapatid ko Noong ko pa sinasabi, sa taong ko na kinukulit, na magalit ka na, magwala ka na dahil maraming loko. Kaya kailangan siguro manakot ng konti at kahit hindi takutan, talagang manghuli. Yun ang importante. Panay raid ng mga bodega, na smuggling, na kung saan pumupunta. Pero saan yung kaso? Yun ang gusto natin malaman. May nakulong ba? Sa tingin ng senadora, dahil sa mga isyu ng mataas na bilihin, smuggling at korupsyon, kaya bumabagsak ang trust rating ng Pangulo. Naniniwala naman si Senador Amy Marcos na bumaba ang approval at trust ratings ni Pangulong BBM dahil naman sa mataas na presyo ng bigas at pagkain sa bansa. Sa panayam po ng programang Damdaming Bayan, sinabi ni Senadora Amy na dahil sa mahal na bilihin, mahalaga talagang tutukan ng gobyerno ang usapin ng food supply. Isa pang problema na hindi niya kontrolado ng bansa ay ang tumataas na presyo ng mga petrolyo dahil po sa geopolitical factors tulad po ng Russia-Ukraine war at ngayon naman ay ang giyera sa Israel at Hamas.
Well, maliwanag to, no? Dahil ang taas-taas ng presyo ng bigas, we live and die sa presyo ng bigas. Ang taas ng bigas, ang taas ng pagkain, napakamahal ng pagkain sa ating bansa, kailangan talagang tutukan ang food supply. Importante yon. Ikalawa, yung mahirap nating resolbahin, itong petroleum products, na sa tingin ko lalala pa dahil sa Israel at Middle East at napakahalaga nito dahil eto nga bumabagsak yung trust, popularity, acceptance rating tuwing nagkakaroon ng problema sa pagkain. Muli ang tinig mga kaibigan ni Senadora Amy Marcos. Pinag-aaralan ng gobyerno na bigyan ng tulong pinansyal ang mga magsasakang maapektuhan ng El Nino sa unang bahagi ng 2024. Ayon sa National Economic and Development Authority, USEC Rosemary Edilion, kabilang dito ang production support tulad ng mga buto, fertilizer at dagdag tulong sa irigasyon. Sabi ni Edilion, lagi namang may suporta ang gobyerno pero inatasan niya ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga ahensya ng gobyerno na magbigay ng dagdag na alalay sa magsasaka sa mga probinsyang matindi ang epekto ng El Nino. Kabilang dito ang ilang lugar sa Mindanao, Visayas at Silangang Luzon. Sa kabuuan, sinabi ng NEDA na inaasahan nila ang malalang epekto ng El Nino sa bansa pagsapit ng Enero o Pebrero. Inaproba naman ng Regional Wage Board ng Zamboanga Peninsula ang aumento sa sweldo sa pribadong sektor at kasambahay sa kanilang lugar. Base po sa wage order number RIX 22, may dagdag na 30 pesos sa minimum wage ng mga empleyado sa Region 9. Epektibo po yan sa November 12. Dahil po dito ay abot po sa 381 pesos ang arawang sweldo sa non-agricultural sector at maging sa retail and service establishments, habang sa 368 pesos naman sa mga nasa agriculture sector sa naturang lugar. Asa naman daw po ang dagdag na 600 pesos sa buwan ng minimum wage ng mga kasambahay sa may Zamboanga Peninsula. Papatag na ng 4,100 pesos ang sweldo ho ng mga kasambahay sa ilang bayan, habang sa 4,600 pesos naman sa chartered cities at first-class municipalities sa Zamboanga Peninsula. Bumagal ang inflation rate o galaw ng presyo ng bilihin noong Oktubre sa 4.9% mula sa 6.1% noong Setyembre. Ayon sa Philippine Statistics Authority, bumagal ang inflation noong nakaraang buwan dahil sa mabagal din na pagtaas ng presyo ng pagkain. Pero sabi ng PSA, ang year-to-date o national average inflation mula Enero hanggang Oktubre ngayong taon ay nasa 6.4%. Mataas kumpara sa target ng administrasyon na dapat maitala lamang ang inflation rate sa pagitan ng 2 to 4%. Samantala naman, magpapatuloy daw po ang assistance programs ng gobyerno sa mga vulnerable sector kahit na bumaba naman inflation rate nitong buwan na Oktubre. Ayon po sa NEDA, nagbabadya pa rin na makaapekto ang El Nino sa local at global production, gayon din ang geopolitical issues. Kabilang po sa short-term measures ng pamahalaan ang pamahagi daw po ng mga subsidiya at pag-i-import, habang sa 2024 ay paralakasin naman ng food stamp program. Nakahatak po sa mababang inflation rate nitong nakalipas na buwan ang mababang food inflation sa mga produktong pang-agrikultura tulad po ng bigas, karne, gulay, isda, tinapay at maging ng asukal. Bumaba ang presyo ng bigas noong Oktubre pero mas mataas pa rin ito kumpara noong isang taon. Ayon kay National Statistician Dennis Mapa, bumaba sa 13.2% ang rice inflation noong Oktubre mula sa 17.9% noong Setyembre. Punto ni Mapa, may substantial drop sa presyo ng regular milled at well-milled rice kumpara sa datos noong Setyembre. Noong Setyembre, iniulat ng Philippine Statistics Authority na naitala ang presyo ng kada kilo ng regular milled rice sa 47 pesos and 60 centavos pero bumaba na ito sa 45 pesos and 40 centavos noong Oktubre. Gayunman, mataas pa rin ang presyohan no October 2022 kung saan naglalaro lamang sa 39.70
pesos o 39 pesos and 70 centavos ang kada kilo ng regular milled rice, 44 pesos sa well-milled rice at 53 pesos and 30 centavos sa special rice. Sa iba pang balita, kinwestiyon po sa Korte Suprema ang ginastos na 125 million pesos na confidential funds ng tanggapan po ng pangalawang Pangulo noong taong 2022. Paliwanag po ng mga petitioner, hindi dumaan sa tamang proseso ang CIF daw po ni Vice President Sara Duterte at hindi daw humalinaw kung saan at paano ginamit ang pondo. Maituturing umanong unconstitutional ang paglilipat ng pondo dahil sa hindi naman ito para sa proyekto ng pamahalaan at maituturing na usurpation of power ng Kongreso. Hirit din po ng mga petitioner na ibalik po ng Office of the Vice President ang 125 million pesos na CIF ng OVP noong 2022. Kabilang po sa mga nagharap po ng petisyon sa Supreme Court ay sina dating COMELEC Commissioner Gas Lagman, dating Finance Undersecretary Cielo Magno, Attorney Barry Gutierrez at ilang pang abogado. Ang importante kasi, yung prinsipyo. Ito ang mensahe ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa isa niyang Facebook post ngayong araw. May pasaring pa si Duterte na hindi siya bilib sa mga taong walang prinsipyo sa buhay at pumapayag sa mga maling gawain dahil lamang sa pakikisama. Palaisipan sa mga netizen kung sino ang pinatatamaan ng dating Pangulo sa kanyang Facebook post. Nauna rito, binanata ni Speaker Martin Romualdez ang umano'y pagbabanta at pagbatikos ng dating presidente sa Kamara na sinabi ni Pampanga Congressman Aurelio Gonzales Jr. na si dating Pangulong Duterte ang tinutukoy ng House Speaker. Sino kaya? If the shoe fits, sabi nila. If the shoe fits daw. Talaga? Kaninong sapatos? Baka kay Cinderella. Commercial muna tayo. Siguro yung ating mga kababayan, sino nga ba? Diba? Ang pinapasaringan na naman ni dating Pangulong Duterte. Huwag nang pasaring, diretsay mo na. Diretsay na. Diba? Dapat. Standby. Pilipinas, ang oras 20 minutos makalipas ang alas 4. Champion! Pero meron pa akong isang regalo sa'yo. Ibubulong ko sa'yo. Do you know that I love you very, very much? That I'll wake on Christmas morning and find my stockings filled with you. Merry Christmas, Miss Thea. Mano po, Ninong? 48 days na lang lakay. Wow, bilis ng araw. RH Break Time. Oras sa Miss Thea. Ganap ng alas 4:28. At balikan natin ang detalye ng ating mga balita. Maraming salamat, Lakay Ray Sibayan. Tapos na ang rehabilitation na mahigit 2 kilometrong runway ng Basa Airbase sa Florida Blanca, Pampanga. Ito ang pinakamalaking proyekto sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement Project ng Pilipinas at Amerika. Aabot ng 1.3 billion pesos ang ginastos sa proyekto na pinondohan ng Amerika o US Indo-Pacific Command. Sa nasabing rehabilitasyon, maaari ng luwapag at umalis ang mga mas malalaki at mabibigat na eroplano sa runway ng Basa Airbase sa Pampanga.
Samantala, target ng Department of Transportation na ituloy ang mga naudlot na proyekto na popondohan dapat ng China. Partikular dito ang mga proyekto ng nakaraang administrasyon gaya ng Mindanao Railway Project, Philippine National Railway South Long Haul at Subic-Clark Railway. Sa isang forum, sinabi ni DOTR Secretary Jaime Bautista na pinag-aaralan nilang ituloy ang nakabimbing proyekto sa tulong ng Japan, South Korea o kaya India sa ilalim ng Official Development Assistance. Isa rin sa tinitingnang maaaring pagkuhanan ng pondo ay ang pamahalaan sa mga susunod na taon. Matatandaang binawi ng DOTR ang loan request sa China noong nakaraang taon para sa 3 malalaking proyekto. Samantala, kinwestiyon sa Supreme Court ang ginastos na 125 million confidential fund ng Office of the Vice President noong 2022. Ayon sa mga petitioners, hindi dumaan sa tamang proseso ang confidential at intelligence fund ni Vice President Inday Duterte at hindi malinaw kung saan at paano ginastos ang nasabing pondo. May tuturing umanong unconstitutional ang paglilipat ng pondo dahil hindi naman ito para sa proyekto ng gobyerno at ito may tuturing na usurpation of power ng Kongreso. Sinabi pa ng mga petitioners na dapat ibalik ng Office of the Vice President ang 125 million CIF fund ng Office of the Vice President noong 2022. Kabilang sa mga naganap ng petisyon sa Korte Suprema ay sina dating COMELEC Commissioner Gasa Lagman, dating Finance Undersecretary Cielo Magno, Attorney Barry Gutierrez at ilang pang mga abogado. At nasa ating linya mahabigan ang isa sa mga petitioners, si Attorney Gasa Lagman, dating COMELEC Commissioner. Alamin nga natin kung ano ang gusto nilang mangyari dito sa ginamit na CIF ng Office of the Vice President. Attorney Gasa Lagman, sir, magandang hapon po sa inyo, Attorney. Magandang hapon naman sa inyo, pero hindi ako abogado. Hindi po ba? Ayan, anyway. Gas na lang. Gas okay, Mr. Gas, o kaya Commissioner. Ayan, dati kayong Commissioner ng COMELEC. Tapos na rin yun formal yun. Ganun pa rin yun. Bilang respeto po sa inyo, Commissioner Gas Lagman. So ano po ang nagtulak sa inyo, Commissioner? Bakit kinukasyon nyo ang CIF ng Office of the Vice President? Well, unang-una muna, bakit mayroong confidential fund ang Office of the Vice President, no? At saka anong paggagamitan niya noon? Unang-una, wala naman siya confidential fund talaga eh. Bakit binigyan ng Office of the President? No? This is parang out of the ordinary, you know? Sinasabi nga ng iba, unconstitutional siguro yan. Saka may mga nagtatanong din kanina, bakit binibigyan ng confidential fund yung Office of the Vice President? Yun ang nagtataka nila, no? Mm-hmm. And tama naman, bakit nga ba? Mm-hmm. Pero Commissioner, bakit ngayon lang kinu-question itong CIF ni Vice President Duterte? Ba't hindi pa noon? Kailan lang naman yata yung binigay eh. Mm-hmm. Well, yun na nga, mukhang nagastos na, no? So, medyo, ngayon lang, parang ngayon lang nabulgar eh. Ako, hindi ko alam yan eh. Mm-hmm. Okay. Ngayon ko din lang nalaman na binigyan pala ng under 25 million pesos ng Office of the President, confidential fund nga. Mm-hmm. Ngayon lang ako nakarinig na confidential fund na binibigay ng Presidente sa Office of the Vice President. Di ba? So ano po ang gusto mangyari, Commissioner Gas Lagman? Dapat ibalik ng Vice President ang nasabing pondo? Dapat naman kasi out of the ordinary yan at saka baka labag pa nga sa batas eh. Dahil lang nakakapag-allocate lang naman ng mga pondo ay ang Congress. Kaya ang sinasabi nila parang usurpation ng function ng Congress. No? Dahil hindi yan basta pinamimigay, no? Ang Congress ang nagsasabi, itong
amount na ito pupunta dito sa education, yung amount na ito pupunta whatever, no? So, hindi basta decision lang ganun yan. O ito, Office of the Vice President, meron kang 125 million. Hindi ganun yun. Paano pa po kaya ninyo ine-expect na maisoli, Sir Gus Lagman, kung nagasta na? Aba, maghanap sila ng pampalit. Dahil pera ng tao yun eh. Hindi naman nila pera yun eh. Pera ng tao yan eh. Public funds yan. Ayan. Commissioner Lagman, bakit ang kinukesyon lang ay ang CIF ng Office of the Vice President? Paano po ang ibang ahensya na meron ding CIF? Hindi po ba ninyo ito kukwestiyonin sa Supreme Court? Hindi ko alam kung sino pa mga merong confidential fund, no? I can imagine, meron siguro yung ibang departamento, no? Pero yung Office of the Vice President, yun lang naman ang kinukwestiyon namin dahil talagang, bakit may confidential fund? Una-una, bakit may fund na binibigay? Pangalawa, bakit confidential? Anyway, so, talagang out of the ordinary yan. Commissioner Gasa Lagman, baka sabihin po demolition job ito dahil alam po natin na frontrunner ang Vice President sa darating na presidential elections. Ano po ba ang inyong motibo sa sa sampan ng reklamong ganito? Wala naman akong pakialam sa political purposes o political objectives ng mga iba, no? Wala akong pakialam doon. Pinapakialam ako dahil pera ng tao yan, pera, that's public money, bakit pumunta doon? Merong violation eh. So kaya yun ang kino-question namin. Sige, buksan mo. Ayan. So yun lang ang kino-question namin. Wala. Hindi dapat nangyayari yan. Yun ang parang sinasabi namin. Commissioner, ngayon lang ako nakarinig na nakatanggap ng ganyang pondo ang Vice President. Ayan, sa bagay maraming ang nagulat sa laki at bagay itong confidential at intelligence fund na ito. Pero ngayon nakapending po ang budget sa Kongreso at Senado ngayon na Commissioner Gasa Lagman. Pinag-uusapan din po kung bibigyan pa ba ng CIF ang Office of the Vice President at DepEd Secretary o hindi na? Hindi, ang dapat lang niyang matanggap kung ano yung nasa batas. Kung anong allocation talaga ng Office of the Vice President. That's it. Hindi yung kung ano pa yung additional na binibigay na yan. Na walang president yan eh. Hindi naman binibigyan dati ang Office of the Vice President ng ganyang amount. Si VP Robredo ba binigyan ng ganyang amount sa presidente? Hindi. Okay. So, Commissioner Gasa Lagman, sir, maraming salamat at magandang hapon po. Good luck sa inyong petition sa Supreme Court. Thank you very much, sir. Okay, thank you. Mga kaibigan, dating COMELEC Commissioner Gasa Lagman, isa sa mga petitioners, kumukasyon sa Supreme Court sa paggastos ng Office of the Vice President ng 125 million na confidential at intelligence fund. Sa iba pang balita, inaresto ng National Bureau of Investigation ang 13 leader at mga tauhan ng Socorro Bayanihan Services Incorporated sa pangunguna ng kanilang leader na si alias Senyor Aguila. Pinusasan ng NBI si SBSI President J. Renz Kilario alias Senyor Aguila at iba pang leader ng kulto matapos silang dumalo sa hearing ng Senado. Una rito, nag-issue ng warrant of arrest ang Regional Trial Court ng DAPA, Surigao del Norte para sa mga kasong kinakaharap ng mga leader ng SBSI. Si Senyor Aguila at 12 pang leader at tauhan ng SBSI ay nahaharap sa kasong human trafficking. Mula sa Senado kung saan nakakulong ng higit 40 araw ang SBSI leaders ay inilipat sila ng kulungan ng NBI. Kanino kayo magpapasaklolo ngayon sina Senyor Aguila? Hindi kinaya ng bagwis lakay. Samantala, mahabing alamin natin ang mga reports. Standby Raymond Dadpaas. Paano yan, ano ang mangyayari sa mga miyembro ng nasabing kulto, Raymond? At ano ang sabi ni Senator Bato de la Rosa?
Pero unahin natin muna ang report mula sa Malacanang. Kita ng mga Pilipino dapat daw tugma sa inflation rate ayon sa NEDA. Aba? Sino nga may sabi niyan, Miss Let? NEDA ba ang may sabi niyan? Kung NEDA ang may sabi, anong ginagawa ni NEDA Secretary General Arsenio Balisacan? Mula sa Malacanang, Aris number 14, Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay, kailangang mapalakas ang employability ng mga manggagawang Pilipino. Ito raw ang isa sa mga paraan para makaagapay ang publiko sa mataas pa ring presyo ng mga bilihin sa kabila ng pagbagal ng inflation. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni NEDA Undersecretary Rosemary Edilion na kailangang may karampatang pagtaas sa kita ng mga manggagawa. Gayunman, malamig ang NEDA sa panukalang legislated wage increase. Katwiran ni Edilion, gumagana naman ang kasalukuyang wage mechanism dahil ang regional wage boards ay binubuo ng employers, mga empleyado at gobyerno. Gayun din, patuloy anyang tinatrabaho ng Administrasyong Marcos ang paglikha ng maraming trabaho para sa mga Pilipino. Samantala, Lakay, biyaheng US muli si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa susunod na linggo. Sa pre-departure briefing sa Malacanang, inanunsyo ni DFA Undersecretary Charles Jose na dadalo ang Pangulo sa 30th APEC Leaders Summit sa San Francisco, California. Bukod dito, mayroon rin siyang working visits sa Los Angeles at Honolulu, Hawaii, kung saan makikipagpulong siya sa mga negosyante at makikipagkita sa Filipino community. Para sa kauna-unahan... Ilang days sa Amerika ang Pangulo, Miss Let? Lakay, yung binanggit dun sa ni Yusek Charles Jose sa yung mismong APEC Leaders Meeting ay November 15 to 17. Pero hindi pa kasama doon yung LA at Honolulu, Hawaii. So, mukhang isang lingguhin rin, Lakay. May side trip na po ba ang Pangulong Marcos sa Las Vegas kung saan gaganapin ang Formula Racing, F1 Racing? LA yung binanggit, Lakay. LA at Hawaii. LA, malapit na ang Las Vegas dyan. Sa LV. LA sa LV. Ayan, baka sabihin total, andito na lang, malapit lang naman baka pwedeng manood. Gina. Anong Gina? Go na. Wala ba sa schedule ng Pangulong Marcos? Wala, Lakay. Working visits daw. Ayan. Sa bagay, tama lang. Baka mamaya sabihin, dyan naman. Manonood naman ng F1 Racing. Okay, maraming salamat, Miss Let. Balik sa inyo, Lakay at Miss Thea. Mula sa Malacanang, dumako naman tayo sa Kamara. Unti-unting pananakop ng China sa mga isla ng Pilipinas nagsimula matapos umalis noon sa bansa ang base militar ng Amerika. Bagay, totoo yan, ha? At sino ang may sabi niyan? Manang Milky. Milky Regunan, please come in. Lakay at kaya nagsimulang angkinin ng China ang mga isla sa teritoryo ng Pilipinas mula nang umalis ang mga base militar ng Amerika sa ating bansa. Itong inayag ni Defense Undersecretary Ignacio Madriaga sa briefing ng House Special Committee on the West Philippine Sea. Ayon kay Madriaga, kung titignan ang mga galaw ng China, nag-umpisa ang kanilang pananakop sa mga isla sa teritoryo ng Pilipinas mula nang mawala ang US military bases noong 1990s. Nang umalis ang US bases, sinabi Madriaga sinamantala ng China ang pagkakaroon at pagkakataon at unti-unting nagtayo ng mga structure sa West Philippine Sea. Sabi ni Madriaga, noong mayroon pang US military bases sa bansa na hadlangan ng presensya ng China sa loob ng ating exclusive economic zone. 1992 nang mapatawsik ang US military bases sa Subic, pero sa datos na itala ang physical claims ng China noong mga taong 2000, 2011, 2013 at iba pa. Sa briefing ng Kamara, pinasalamatan naman ng mga security agencies ang naging hakbang ng Kamara na ilipat ang ilang confidential at intelligence funds sa mga security agencies para mapalakas ang kanilang mga pagbabantay sa ating teritoryo, partikular na sa West Philippine Sea. Manang Milky, sino may sabi ulit niyan? Si? Defense Undersecretary Madriaga, Lakay. Defense Undersecretary Madriaga. So ano ang ibig nila ipahiwatig? Dapat bang ibalik ang base militar ng Amerika sa Pilipinas? Wala namang binanggit na gano'n, Lakay. Pero ang sinasabi,
noong andito pa ang US bases, of course, parang may protection daw ang ating bansa dahil walang nakarating na mga kung anumang dayuhang bansa doon sa mga isla na ngayon ay sinasakop na ng bansang China. Ayan, anong reaksyon ng speaker sa patutsada ng Pangulong Digong? Dating Pangulong Digong, may sinasabi siya ang importante raw, yun daw may mga prinsipyo. Bakit? Alam ang prinsipyo ang mga leader, miyembro ng Kongreso? Wala pang reaction dyan, Lakay. Si Speaker Martin Romualdez. Pero ang sabi nga niya kahapon, sa pagsisimula ng sesyon at magbabalik nga ng sesyon dito sa Kamara, ay hindi daw nila papayagan ng anumang mga pagbabanta at syempre yung mga kumbagay panlalait doon sa institusyon dahil sinabi daw ng dating Pangulo na ang Kongreso daw ngayon ang pinaka-corrupt na institusyon sa ating pamahalaan, kasabay din ang pagbabanta sa isang miyembro ng Kamara, sa katauhan naman ni ACT Teachers Party List, Franz Castro. Maraming salamat, Milky. Balik sa iyo, Lakay, at kay Thea. Maraming salamat, Manang Milky Rigunan. Babalikan po natin ilang pang mga balita at mga reports. Standby Raymond Dadpaas. Allah, abay yung mga miyembro po ng kulto dyan sa Surigao. Abay dapat nang ibalik sa kanilang mga barangay ayon kay Senator Bato de la Rosa. Naku, paano yan, Senator Bato? Yung mga properties nila, ibinenta na But how, Lakay? Ala na silang babalikan. Correct. Kailangan ng ayuda, Senator Bato. Standby Raymond Dadpaas, standby Christian Manyo, standby Edniel Parrosa. Ang detalye po ng mabalitang yan sa ating pagbabalik. Pero milyon-milyon po mahabigan. Gusto bang maging milyonaryo? Ikaw, Miss Thea. Bilyonaryo sana, Lakay. Wag muna, milyon muna. Wag kang magmadali, ha? Wag kang over-speeding katulad ng ilang opisyal yan sa SBMA, ha? Sabi ng Malacanang, over-speeding. Gustong yumamang kaagad. Milyong-milyong pa premyo ang naghihintay sa mga maswerteng bingo aficionados sa Paskong Big Time Bingo Bilyonaryo. Wow! Isang link bingo games event ng PAGCOR sa darating na December 10. O yung mga mahilig sa bingo dyan, mga senior citizens, ha? Tumataginting na 10 milyong piso ang garantisadong papremyo sa nasabing pabingo. Bawat kalahok ay may chance ang manalo ng 1 milyong piso bawat laro. 3,000 piso ang halaga ng bawat ticket para makasali. Bawat ticket ay may katumbas na 4 na cards. Kada laro para sa 10 games. Ang host site ng naturang pabingo ay ang New Coast Hotel sa Manila. At maring sumali at lumaro sa mga sanga ng Casino Filipino sa Angeles City, Bacolod, Cebu, Grand Regal. Uy, DJ Ilocos sa Norte. Iloilo, Mactan, Madison, Mandaue, Malabon. Olongapo, Tagaytay, Tagum at Talisay City. Magsimula ang Paskong Big Time Bingo Bilyonaryo o Milyonaryo eksaktong 2:00 ng hapon. At para sa karagdagang impormasyon, tumawag lamang sa 0927-804-0304 o kaya ay sa 0917-551-8354. Under B 7 Jaworski. Oras, Miss Thea. Kulang-kulang 12 minuto bago mag-alas 5. TV, pakicheck nga yung signal natin. Abay, may delay daw, hindi sabay yung audio at video natin. Ha? Kunyari, pakicheck, ha? Samantala, bago ating mga reports, abay, baka magpamerienda ito at magpainom ng super special na fundador. Pakibalot na. Chief Justice Alexander Jesmundo. Kaya Justice Gigolo Kuyang Samga Erland, Maida sa Marquez, Justice Joe Lopez, alabang pamerienda din si Chief Justice. Happy birthday CJ Alexander Jesmundo. At happy birthday din sa ating mga mista.
sina Mr. George Hiruito Corpus, Dinga Duplaina, Lester Camba, Dexter Cume at Mr. Bert Iapba. At happy birthday din kay Kuyang Romela Malibiran, Neil Panaligan Berusiful, Mon Panopio ng TM Kalaw Masonic Lads. At congratulations sa mga newly raised brethren ng TM Kalaw, Kuyang Major Michael Heniston at Kuyang Engineer Brian Kunanan. Well done! At sa detalye pa rin na ating mga balita, mga miyembro ng SBSI. Ano nga ba SBSI? Socorro Bayanihan. Ayun, Socorro Bayanihan. Ano nga yung incorporated yun lang kayo. Wait lang. Ayan, okulto na lang. Wait lang, masasagot natin yan eh. Mga miyembro ng kulto ni na Senyor Aguila na nasa sitio Kapihan sa Surigao del Sur, dapat ibalik na sa kanilang mga barangay ayon kay Senator Bato de la Rosa. Pero ang tanong namin, Raymond, wala nang bahay, wala nang ari-arian yung mga miyembro, binenta na nila ha? Ano pa ang babalikan nila? Aris number 28, Raymond Dadpaas, please come in. Raymond. Mayor, Ms. Pea, panahon na upang ibalik sa kanilang barangay ang mga miyembro ng Socorro Bayanihan Business Incorporated o SBSI na nagtayo ng komunidad sa Sitio Kapihan, Socorro, Surigao del Norte. Ito ang paniniwala ni Senador Ronald Bato de la Rosa na siyang chairman ng Senate Committee on Public Order na nag-imbestiga sa mga reklamo laban sa itinutuding na kulto. Ayon kay de la Rosa, malinaw ang paglabag na ginawa ng SBSI sa ibinigay sa kanilang Protected Area Community-Based Resource Management Agreement o PACBARMA ng DNR. Hindi mo maaring dalhin ang mga ito sa ibang relocation site upang magsama-sama muli bilang isang komunidad. Mas makabubuti na ibalik sila sa kanilang mga barangay na pinanggalingan patay na rin sa rekomendasyon ng Socorro Municipal Government. Nanawagan din si De La Rosa sa DNR na bilisan ang pagdesisyon ng kasakailingan na tuluyan ng kanselahin ng PACBARMA na ibinigay sa SBSI. Ang PACBARMA ibinibigay sa mga grupo para protektahan ang isang protected area at bawal gawing residential area gaya ng ginawa ng mga kasapi ng SBSI. Narito si Senador Bato de la Rosa. Tagal na kapag-decide kung what to do. Kung i-revoke ba o hindi. But nakita naman natin, there are really a number of violations as to the PACBARMA, no? So, sana, bilisan na DNR yung kanilang pag-revoke ng PACBARMA. If they find it meritorious to revoke it, what will happen to the residents? Ang bahagi ng pahayag ni Senador Ronald Bato de la Rosa para sa Raymond, sa Pilipinas. Ang tanong ko nga wala na silang babalikan kasi naibenta na yung kanilang mga bahay, properties. Paano yan? Yun ang doon sa tingin natin doon sa ginawa nilang decision, Mayor, ayaw nila kumbaga i-relocate sa isang area dahil mamamayagpag pa rin yung pagiging yung akusasyon nila na kulto. Kung gawin nila na kumbaga magkukumpulan sa isang lugar, balik o tuloy ang ligaya ng kulto. Yun ang problema nila, Mayor. Kaya mas gusto nila na i-disperse itong grupong ito na nariyan ngayon sa Sitio Kapihan sa Socorro, Surigao del Norte, Mayor at Mistaya. Okay, maraming salamat, Raymond. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Dadpaas, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipinas. Samantala, pinakamalaking EDCA project na Basa Air Base Runway natapos na. Handa na sa malalaking aircraft. I-detalye mo, RH52, Edniel Parrosa. Edniel. Lakay at Mistea, handa na sa mas malalaki at mas mabibigat na sakyang panghimpapawid ang Basa Air Base sa Florida Blanca, Pampanga. Ito ang pinakamalaking proyekto sa ngayon sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement ng Pilipinas at ng Estados Unidos. Natapos na itong runway sa isa sa siyam na EDCA site sa Pilipinas at pinondohan ng US Indo-Pacific Command sa halagang 1.3 billion pesos. Ayon kay Philippine Air Force spokesperson Colonel Maria Consuelo Castillo, kaya na ng runway na pagdausan ng training
at operations maging ng mga aircraft na magagamit sa disaster response. Pero sa hiwalay na pahayag ng AFP Public Affairs Office, sinabi ni Colonel Sergio Trinidad na bukod sa pagresponde sa kalamidad, inasahang i-accommodate ng Basa Air Base ang military aircraft na magta-transport ng supplies at equipment para sa kasalukuyan at mga hinaharap na operasyon ng magkaalyadong pwersa. Una nang ikinatawa ng US Indo-Pacific Command ang mabilis umanong pagkakayari ng runway na bumuno lang nang wala pang isang taon para mapatibay ang reinforced pavement at structural integrity nito. Sinaksihan na Defense Secretary Gilbert Teodoro, AFP Chief of Staff Romeo Bronner Jr. at U.S. Deputy Chief of Mission to the Philippines Robert Ewing ang ribbon cutting at seremonya na pagpapalipad ng 4 na FA-50PH aircraft sa lugar. Bago ang pagtatapos ng pinakamalaking development project sa EDCA, nagkasundo ang AFP at American Military na magdadagdag ng 63 pang mga proyekto sa ilalim o sa loob ng siyam na EDCA site sa buong kapuluan. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas DZRH, ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parrosa. Samantala, ilang Pilipino kabilang ang kanilang mga asawang Palestinians inasa makatawid sa Egypt mula sa Gaza nang muling buksan ang border crossing ayon sa DFA. Christian Gigolo Manyo sa detalye. Christian. Lakay, bukas na ulit ang Rafah border crossing sa pagitan ng Egypt at Gaza Strip. Sa kumpirmasyon ng Department of Foreign Affairs, 46 na Pilipino ang naaprubahan na makatawid ng Egypt mula sa Gaza. Ngunit ayon kay Foreign Affairs Undersecretary Eduardo de Vega, 7 rito ay nagdadalawang isip pa, habang 39 naman ang inaasang makakatawid na ngayong araw kasama ang kanilang asawang Palestino. Samantala, ayon sa DFA, may 19 pang Pilipino na ayaw umalis at gustong manatili sa Gaza sa gitna na nagpapatuloy na gyera sa pagitan ng Hamas at ng Israel. Matatandaan na binuksan na ang Rafah crossing nitong mga nakaraang araw, ngunit muling isinara matapos ang ilang pagsabog. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Christian Manyo, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Samantala, SSS itinangging na-hack ang kanilang sistema. I-detalye mo nga yan, RH5 Val Gonzalez. Val. Yes, Mr. Mayor, wala daw nangyaring insidente ng hacking sa system ng Social Security System o SSS. Ito, Mr. at Mayor, ang pahayag ng SSS Public Information Office kasunod ng report ng ilang mga naapektuhang employer na hindi makapasok sa portal ng ahensya mula pa kaninang tanghali. Ayon kay Van G. Diamitas, ang OIC head ng SSS Communications Office, down lamang daw ang kanilang system dahil sa service maintenance, pero kaninang alas 3:29 ng hapon o ngayong hapon ay operational na raw ang SSS portal. Pero batay sa report ng maraming mga employer, nagbabago-bago daw ang kanilang mga details sa kanilang sariling account na nasa portal ng SSS. Totally ay hindi na ma-access ang portal ng SSS mula pa kaninang tanghali. At ayon nga dito sa ating Jackie Rizzo Mayor at Mr. maging yung ating opisina hindi raw maka-access. Sa hiwalay naman na pahayag ng Department of Information and Communications Technology o DICT, sinabi ni DICT spokesperson Aboy Paraison na natanggap na nila ang napaulat na umano ay hacking incident sa system ng Social Security System. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman, Val Gonzalez, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzalez. At standby, Miss Alia Ecatlo de Fort. Advance happy birthday muna kay Senator Amy Marcos. Sa Huwebes yan. Mag-birthday pala si tayong super special na fundador dyan. Si Ninang. Kaya Basi, Ninang. At happy birthday din Kuyang Felix Ko, ba? Binabati ni ating Evelyn at Susan Ong at mga Kuyang Mariano Lee. Bumabati rin kay Felix Ko, ha? At Congressman Roy Loyola at mga brethren sa Kasilawan Masonic Lads. Happy birthday Kuyang Cesar Ubungin, ang General Manager ng San Jose City Electric Cooperative. Mula Kuyang Edwin. At happy birthday din kay Renzi Domingo at Leslie Coloma ng Antipolo.
At congrats din kay Elpidio Edion Tusino, ang nanalong barangay kapitan ng Barangay Bulihan, Malvar, Batangas. Magpapabarik daw, sabi ni Kuyang Aman Tusino. At congratulations din sa mga officers ng Katimugan Shrine Club at sa kanilang idaraos na public installation mamaya. Congratulations sa High Sheriff Noble President Mike Ordonio, First Vice President Ronald Yulo, Second Vice President Randy Ronald Lau ng Autobot. Congratulations. At natin nakiramay sa pagyaw ng batikang journalist, sikat na columnist noon ng Philippine Daily Inquirer, Conrad De Quiros. Ayan, para po sa mga kakilala, kaibigan ni Conrad De Quiros, siya po ay sinundo na ni Lord ayon sa kanyang kapatid na si Paul De Quiros. Our condolences sa pamilya ni Ginoong Conrad De Quiros. Showbiz, Miss Thea. Oy, teka muna. Dinabati natin si ating business correspondent. Uy, magkano lakay? Abay, tumatadag ang piso, ha? Ayan. Ang palitan nagsara sa 56 pesos and 15 centavos. Ayan. Mukhang marami na nagpapauit. Dumadating na mga remittances. Showbiz, Miss Thea. Vong, Jugs at Teddy ng It's Showtime binuhay ang mga haligi ng Philippine comedy gamit ang AI. Ibalita mo ang sarili nating AI. Aliyah Ikatlo IV. Lakas at Miss Thea, viral ngayon ang performance ni Vong Navarro, Jugs Sogueta at Eddie Corpus sa It's Showtime. Marami kasi ang napaiyak sa kanilang performance na nagbigay pugay sa mga namayapang Filipino comedians. Ang performance ay bahagi ng isang segment sa noontime show kung saan nagpapasiklaban ang mga host ng kanilang production number. Binuhay ni Vong, Jugs at Teddy ang mga haligi ng Philippine comedy na sina Dolphy, Babalu at Red for the White gamit ang AI o Artificial Intelligence at inawit ang Sana'y Maalaala Nyo Kami. Sa background video, makikita rin ang ilang namayapang comedian na sina Bentong, Chocolate, Don Pepot, Gary Lising, Mang Tomas, Palito, Panchito, at Richie De Horsey. Ayon kay Vong, na isipan nilang gumamit ng AI dahil nauuso ito ngayon. Marami ang naintig sa performance ng tatlong host dahil nakapagbalik tanaw sila sa good old days ng Philippine comedy. Para sa Breaktime Showbiz, ito si Aliyah Ikatlo, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Miss Aliyah Ikatlo IV, sa iyong balitang showbiz. People making lists, buying special gifts. Ilang days before Christmas ulit? 48. Wow, bilis. At yan na mahabihan ng kaburanting palatuntunang break time. Ay magandang hapon na Ma'am Nelly Valdez. Ayan, get well soon po. Ingat po kayo. At ayan ang kabuhan natin palatuntunan ng break time. Ako po si Deo Macalma. Ako naman, Thea Petro Corpuz. Antabayan ang susunod na ang mga balansyadong balita. Chairman of the Board, Henry Ure at Miss O, Karen O. Yong. Oras, ganap ng 6 na minuto, makalipas ang alas 5.